Mag-harvest naman tayo dito ng ano, ng talbos ng kalabasa. Ya, ito may talbos tayo ng kalabasa rito. Putulin natin dito sa tingnan niyo yung ugat, mahaba ang ugat. Ugat ng kalabasa. Ayan, ang kalabasa. Mahaba. Kanya kasi paano kasi natatakloban yung kanya. Pero putulin natin dito yung kanya. Ayan. Nasa tayo na ano, kalabasa. Tapos mag-harvest din tayo ng itong harvestin na rin natin ito. Pa tayo dito. Kondol. Ano na rin, harvestin natin itong kondol. Talbos ng kondol. Puro talbos ngayon ang ating ano, ating harvest yan. Kalabasa. Ayan, kalabasa ito. So dami tayong palang ngayon. Talbos ng kalabasa. Ito pa, puro talbos yan. Sumulo yung okay na ito. Alhamdulillah. Yan. Ayos na. Dito tayo ano. Sige ah. Sige. Kumura. Ito bukas. Ito naman ang ating ano, harvestin yun, no? Talbos ng patula. Yan, merong diyang patula. Yan, nakita ko kasi doon sa ano, sa YouTube, sinuso kahapon. Nagugulay pala yan, talbos ng patula. Kaya bukas harvestin natin. Kaya ito kagandahan din ng ganyan mga may tanim-tanim. Kahit paano meron tayong na-harvest kaysa naman sa tayo bibili ng ano, ng gulay lagi. Mahal din naman minsan. Ito meron tayong ano, pananim na malunggay rito. Nakita natin may nagtapon to. Nahanap ako ng pwesto na mapapagtaniman. Baka di ako na ano, itanim. Hindi yan. May makapaghanap ng ano, panghukay. Tsaka doon at tsaka dito. Para magaling yung marami tayong ano, panggulay. Kasi unang-una marami din mga gustong magulay. Kasi mga kapanguhan natin sila diyan. Kaya habang tayo ay mayroong nakikita gaya mga pananim, tayo ng tanim. Doon pwede pa rin tayong ano doon. Kaya ano kayo?
Parang buto ng ano yun. Buto ng sitaw siguro. Parang buto nga ng sitaw yun. Ba't kaya nagkaroon ng buto ng sitaw yun? Meron ako pinatutuyo rin dito ano. Mga sitaw. Ito. Lugar. Ito. Galing kasi ito sa basurahan. Tingnan ko nga kung okay ang ano, ang laman. Nako. Parang ano. Ay, okay din. May ano. Ayos. May laman na yun. May laman. Medyo nga lang ano, maliliit. Sibol yung ano, yung sili oh. Mga sili, dati kasi ako nakakita diyan ng ano ng sili, tapos ito yung ano, yung sili oh. Yan oh. Ano pa ito pa sili pa ito. Mga kadog. La. Ito mga kaibigan ko ka. Mga kaibigan kong aso ay nakita ko. Kaya ganyan kapag ano, nakikita ka na yung mga kaibigan mo, kahit mga hayop, nakakaano sila nakakakilala. Samantalang ano, malayo naman dito sa tirahan nila. Pero kapag ka sila ano, namamasyal, nakita ako, lumalapit sila, yung mga hayop, marunong silang makakilala. Yung kaya maganda rin kayan mga kaibigan, yung mga hanong, mga hayop, nakakatuwa. Ito, may bunga. Tingnan natin itong bunga niya kung pwede pa. Yung pwede pa. Yung kartong mga bunga ng ano, ng saluyot, dapat kinukuha. Kasi pag hindi mo kinuha yan, mabilis yung ano, mabilis yung gumula. Kapag gumulang sila, ang talbos may nang lumaki. Kasi ang ginagana kasi ng ano, ng halaman ay yung palaki na lang yung kanilang bunga. Kaya ang dapat para ganyan may mga, ito nga iba mga ano hindi ko agad nakuha. Kaya nangyari, gumulang sila nakakahinayang naman na ano, na tatanggalin kasi sayang din naman yung ano, yung buto. So, yung ating ampalaya, sibula no, nagapang na yung gapangan na yung ano, ampalaya. Di ba mga kamatis sibula no, sibula. Kaya maganda rin yung ano pagkakaulan. Kahit na ang ulan isang oras lang, napakalaking bagay. Pagkakaulan. Maganda yung mga natutulog na ano, na buto. Ano sila? Nabuhay. Pero ito talong na yan, dati andap-andap yan. Kaya maganda rin yung ganyan, yung tanim ka lang ng tanim. Yan, dati-dati yung talong na yan, ano, parang hindi naman lumalaki. Kamo ngayon, nung ang mga ibang halaman ni ano, naglugot, siya naman ngayon ang ano, lumaki. Kaya nakagandahan ng ano na yung tuloy-tuloy ang pagdating. Kahit na ano, marami na rin tanim. Ngayon, basta nakakita ng medyo may masisingitan, ano, tamnan. Ngayon, kumakalungan man siya, okay lang. Tapos medyo babawasan lang natin dahon yung nakakakalung sa kanya, kahit paano, siya makasurvive. Ano ito dito, may natubo diyan na ano, sili.
Pagka ganyan na daw, sili yun. Natubo. Mga kamatis, oh. Kamatis, tubo na, mga kamatis. Dati yun, doon, ang dami meron din mga kamatis. Padami din. Mga kamatis. Kasi yan yung mga, ano, niyagis ko lang dyan. Kaya ang kagandahan din sa, ano, sa kamatis. Kaya, dati nga may nakita ko doon sa, ano, sa baso. May gumaya na rin, may nakakuha. Siguro pinulaan niya ito. Dami na yung nakita ko kayo ng umaga. Ano, visit ako kanina, wala na. Nakuha na ng, ano, nakuha na ng iba. Kaya na, ano na, ito na, sayang, ano, ay pula. Ito na yung kamatis natin. Ganyan lang. May ilang kawang kamatis na tayo. Yun lang natin ano, yung bukas, ito naman ang ano, ating ano yung talbos naman ng patula. Ito naman patula natin dito na lang natin ito pa ikutin ng paikutin. Ito mo palibasa yung ano, yung kalabasa doon eh kuha. Yung gaya dati nang noon pa yung kalabasa ng panahon ng ano, ng tag-araw. Pagkatapos hindi nga kinaya, nagkamatay. Ngayon eh palibasa ngayon naibang ko yung tangkay. Abay ano, ay yung isang tangkay na yun ang natira ay palibasa naroon niya sa tabi ng pader. Abay ano, siya yung naka-recover. Tapos ito nang medyo nagpapalit na yung panahon. Yun, tumubo siya. Tumubo. O tamot siya ay ano, may nakita ko meron na siyang ano, bulaklak na buko. Kaya ano, kahit siya maiksi pa, may bulaklak na agad. Kahit paano pagka ganyan, ano, makakapakinabang na tayo doon siya ala ng ano, yung mga bulaklak habang di pa siya na bunga. Tapos ang kagandahan pati na yun, habang hindi pa siya na bunga, panguhanan muna natin ang panguhanan ng ano, ng talbos. Yun ang kagandahan na yun. Tapos ayan namang kuha kapag medyo maganda na yung kanyang tangkay. Yung style naman doon, hayaan natin siyang bumuko. Tapos, hindi muna natin siya tatalbusan. Tapos kapag siya ay bumuko na ng ano, bunga, ang talbos natin doon, saka natin, kaya basta bumuko na siya, doon lang pa lang natin siya tatalbusan. Kaya lahat lang na may buko, ayun lang natin tatalbusan. Yung tangkay na hindi pa siya nakakabuko. Pero sa ngayon kasi ang kanyang pagbulaklak ano, bago pa lang. Kaya hayaan mo natin talbosan muna natin ang talbosan para yung kanyang puno ay gumulang-gulang muna ng konti. Kasi kapag puno yung magulang-gulang tangkay, matibay muna ang katawan niya. Matibay. Nakita mo dito, may tumubo na isang kamatis. Tanggal natin yung ano, yung plastic. Baka may tutubo pa din na kamatis. Yan. Yun o, ba't mo may tumubo ulit na natubo ulit na kamatis daw. Ayun, may natubo ulit na kamatis. Itong unang tumubo, yan. Yung pagkakaulan lamang yan. Yan ang kauna-unahan na ano, tumubo. Ito, may natubo ulit ito. Kaya yan din ang kagandahan ng ano ng ganyan, nagsasabog ka ng mga buto-buto na ako. Ngayon kapag ay nabasa ang lupa, nabababad sila bago sila na natubo.
Doon naman sa atin kasi minsan ang problema doon, yung mga langgam. Punta mo doon, may natubo na ano, kabuti. Yun oh. May tumubo na kabuti doon. Oh. Ayun ang isang kagandahan kapag ang isang lupa ay tinutubuan ng ano, ng kabuti. Yun ang ano, nagpapahiwatig yun na ang lupa diyan ay maganda na. Kanya kaya sa gubat marami ng mga natubo na kabuti. Ibig sabihin ang lupa doon mataba na. Naka-recover ng lupa to. Kaya katulad dito, taniman na ito. Oh. Ito mo, nakakapagtaka. Biro mo dito sa Middle East. Nagkaroon ng kabuti. Oh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanallah. Nagkaroon ng kabuti. Kaya ibig sabihin niya, ganda ng lupa dito. Kaya yung ano, ang diyan para maalagaan niya ang ano, lupa ay kailangan tamnan ng tamnan. Halimbawa, kapag may nakita kang siwang, agad ilagyan mo na ng ano, ng mga buto. Makitaan kasi na yun. Halimbawa, yung lagyan mo ng buto, tapos sumibol, tapos yung pagsibol na yan, nagkataong matakluban siya ng ibang halaman, ay di siyempre may ugat na siya dun sa ilalim. Di ngayon ni ano, nagkataon naman namatay. Ang kagandahan na yun ay siya na may magiging fertilizer. Tapos pagka nakuha, may nakita kulay na ano, tamnan mo ulit. Tamnan mo ulit, ayun naman kapag kakuha ni gayo na naman, bawa namatay ulit. Yun ang lupa naman pataba na pataba dahil yun yung mga nang mamatay ko. Danya ba? Kakala public eater. Yeah. Maybe we put there. This good. Number 8, Danya ba? Baka din sa fertilizer. Yun oh. Katang mo dito sa ano. So dito, nalagyan ko ng ganyan mga galing doon sa baso na nilalagay ko diyan. Pagkatahan na kita mo may yung isang kasamahan ko na diyan na rin nilalagay niya yung kanyang albawa, mga gulay-gulay na yung mga pinagbalatan, pinagputulan. Diyan na rin niya nilalagay. Kasi nakikita niya na diyan ko nilalagay. Kagandahan kasi niya naging fertilizer. Yun yung ano, ilalim diyan. Nung makita ko ano siya kulay itim na. Kung pero mo yun, naging itim na siya. Naging itim. Dahil kasi ano, yung sa kadamihan natin na ilagay ko diyan ano ng mga ganyan ng mga gulay-gulay na mga tinapo na mga balat-balat na kung ano-ano. Ay yan ay ano, naging fertilizer na diyan. Kaya minsan pagka nabubukulot ko diyan, ang dami yung mga insekto na yung mga kumakain ng mga ganyan. Sila yung mga nagde-decompose. Ano, dito nga lamang ano, walang bulate. Pero marami namang mga decomposer diyan na insekto na ano, na naandyan sa ilalim. Kaya nga ano tataka rin niya ako yung mga nilagay ko diyan na kuwan. Ano madali rin siyang mawala. Dahil kasi nga kinakain nila. Tapos ano yung pagka nga ano na bubuklat ko yung kuwan. At ako yung pagka nagtatanim, nakikita ko yung lupa niya nagiging kulay itim na. Kaya yung kasing kulay itim na yun yung kung tawagin ng iba ay compost na. Yun ang mga ano pag nabasa at yung katas na yun ang sinisisip ng ng halaman. Kaya kita niyo yung kita niyo yung kontulo. Green na green, napaka dark green. Napaka dark green. Kita mo yung mga dahon ng talong, napaka dark green niya. Napaka dark. Ano? Kita mo. Kasi gawa nga na yung mga kuwaya, karoon may nagputol ko ng malunggay. Kinuha ko yung mga dahon. Kasi yan, nagigay ko din. Kahit nga yung mga nakikita ko din, mga
Pag halimbawa mga paubos na siya, maniningil ako doon ng ano, ng mga sa basurahan. Tapos siya kung di yung ano, inilalagay. Kahit nga diyan yung mga isang kahon na mga balat-balat ng mga ano, patatas. Kuwan hindi siya makita ko wala na. Nakain na yung ano, yung mga decomposer na insekto. Pagkakadami naman dyan sa ano, sa ilalim. Samantalang dati-rati wala yun. Ano hindi pagkakadami. Yung ibig sabihin, yung pala mga yan, kapag halimbawa kung saan may mga gayang mga kuwan, sila amoy nila, tapos sila napunta din, tapos di ang ginagawa nila, di na sila nanganganak, tapos yun na sila tumitira. Ngayon, ang gagawin naman dapat, kaya tatamnan mo naman ng ano, ng maraming halaman para yung mga natutuyo na kuwan, na dahon, tsaka yung mga tangkay, sila ngayon nilang makakain. Kung halimbawa naman, habang wala pang mga ganyan na mga natutuyo, katulad ka dito, paano ka lagi may matutuyo na ako ang ginagawa ko nga ina-harvest ko na kaya dito sa ano dati. Yawa, ilan na nga yung kangkong saka harvest ko. Agad-agad yung aking mga kangkong. Dahil nga sa akin ka-harvest, kuha natin na kailangan natin lagyan yan. Kasi ang ginagawa ko kasi doon sa pag ako nag-harvest ng ano, ng kangkong, hanggang doon ko pinuputol hanggang sa may lupa. Tapos yung mga magulang na parte ng kangkong, pinuputol ko na, tapos nilalagay ko dyan para maging ano, fertilizer na dyan. Kaso kukunti, kaya mangyayari kuwan, kailangan pa rin ng mga karagdagan na makakain ng mga ano, yung mga decomposer diyan ng insekto. Ito mo yung mga tanim ko dati, yung sa nauna kong video na nagtanim ako ng sitaw. Yan bubuo ng sitaw bumubuo na. Yung mga tanim ko dati na ang palayan na ano na nahaba na. Yung mga palayan hindi ko naman yan tinanim, basta iniano ko na. Pwede naman yung ano ba, yung mga sitaw, ano ba, may mga sitaw ka na rin yan dito. Pwede mo nang isabog-sabog diyan, halimbawa may mga sitaw ka na, pwede mo na yung isabog na ganyan. Tapos kapag halimbawa nabasaan ng ano, napalapat sila sa lupa, sila yung nabasa, ano, kusa na rin silang tutubo. Pero sa ano, sa umpisa, para mabilis ang pagtubo, ano mo, ibabaon. Ganyan. Pero kung meron ka na, para madali na, kaya nga yung ano, yung padali ng padali. Kasi sa una, medyo ibabaon mo para madali kang magkaroon ng ano, halaman. Pagkatapos, pag sunod, ihagis-hagis mo na lamang. May mga buto ka na sito, ihagis mo lang. Ano kapag may mga kalabasa na diyan, ihagis mo na lang, hagis. Ngayon kapag sa Pilipinas kasi ano, ang hindi minsan pwede ang hagis kapag halimbawa tag-ulan, basta mo yung bawa ano, laging pwede rin yung halimbawa ay ano, maghahagis ka ng mga gaya, mga buto-buto. Yung may nalaman mo may parating na bagyo, tapos siya ihahagis mo na sa damuhan yung mga buto. At pagka minsan pag may ang bagyo parating na, minsan umuulan na, bawang bagyo ang parating pa mga sa isang araw pa, yan ngayon umuulan na. Ngayon mo ihagis kayo yung mga buto. Paghagis ng mga buto siya, yan pag umulan na, di pa narating ang bagyo, ulan, mabababad na yan. Tapos uugat. Pag bumagyo at na ano, hanggang sa natapos ng bagyo, tumila na, yung mga sa damuhan na yung mga inihagis mong buto, tutubo yun.
tutubo. Tapos, yun, didigan, ayun, ano na, pagka ano, may gulay ka na. Kasi hindi, kundi mo ka na nagtanim. Yan ang mga madadali na kahit na ano. Tapos, yung ang sa, ano, sa amin, nakakuha, nang kututusin niya, ang lupa kahit di mo yan araruhin, araruhin, kahit di mo araruhin yung, yung kuha. Ito na yung sa amin, yung kugunan. Di ba maraming nahihirapan sa hanggang kugunan. Kasi ang hirap daw, kailangan mo ito araruhin. Dahil kasi pag hindi mo daw yun inararo yung kugon, ay mahirap ka daw maghalaman doon. Kasi di kaya ang kugon nga naman napakatindi ng ugat na yan. Ay nga, sabi ko, di ako yung nakakuha. Ako dati naka-experience na. Yung gano'n, wala naman akong araro. Hanggang mga lote lang naman yung aking tinatamay. Hindi mo kailangan araro. Ay di, ang gawa ko doon ay kwan. Yung ano lang, asarol. Yung gawa ko ngayon ay ilasarol ko na yung sarol. Kung pagkakakuha na yun. Baka isang buwan sibula na naman ang kugon. Ano ba yun? Ilasarol na naman, alis. Baka isang buwan na naman yan, ang kugon na naman natubo. Sabi ko, tika to. Tinuka yung tinignan ko sa ilaliman ng lupa. Yung pala mga ugat ng kugon. Yung pala mga buhay diyan sa ilalim. Kahit bunutin mo yung kanyang puno, pero yung kanyang pala mga ugat, nagtutubuan uli. Eh di ngayon kahirap lang nga pala nitong ng kugon. Mahirap pala. Ngayon minsan, may naisip ko. Yung kugunan, ginawa ko, kumuha ko ng balinghoy. Tapos pinagtatam na ng balinghoy. Ngayon, dinagtanim ako ng balinghoy. Nako, hindi, iba yung mga disumibol yung balinghoy. Ay bigay hindi naman makalaki yung namang hindi naman siya parang hindi siya masyadong mahanginan doon. Ay di, hanggang sa hindi na lumaki yung balinghoy, namatay na. Okay. Nung kuha na yun, ay ilan na naging balinghoy ko, yung mga gumanda lang yung doon sa parting walang kugon. Tapos si teacher naglakay, yun lang ang naani ko. Ngayon doon sa may kugunan, wala. Tapos ang ginawa ko na lang to, tinamnan ko na lang ng ang inumin yung katon may tanim na kuman yung kibal. Kibal naman ang gumanda to. Sabi ko rin na di kahit paano yung lugar na yun, napakanabahan ko rin kasi mga kibal. Ang gumanda to, maganda pala yung kibal sa mga ganyan. Tapos, nung minsan ako yan, nagbagyuhan. Ang dami mga naisip ko. Ay dami mga sibol kang yung mga kabuting kahoy, yung mga nasa pakot. Mga sibol. Medyo kahaba ng sibol. Naisip ko ngayon, kuhanin ko yung mga lahat ng sibol, putulin dahil kasi pag hindi mo pinutol yung sa punugan ng balinghoy na ginawa ng bakod, ay pagkakadaming suloy na yun. Pag hindi mo yung pinutol, madaling matumba yung yung bakod na balinghoy. Kasi ang tangkay naman ng balinghoy di kay maliit din naman. Tapos ay kung baka suloy na may pagkakarami, di pag nahipa ng hangin ni madaling matumba. Ngayon naisip ko putulin ko ng putulin. Tapos ay ngayon na meron yung kapitbahay namin. Ay ang pinapamakain sa baka. Ngayon siyempre yung baka naman kinakain lang yung yung dahon. Tapos yung mga tangkay ng kuwag hanggang hindi liit dito dali rin. Maliit pa kahit sa daw. Nakita ko yung mga makailang araw, nakita ko yung mga puno kahit palang mura. Nagkakaugat pala. Sabi ko ba? Ito palang garto yung nagkakaugat. Ibig sabihin, kahit pala ito yung mura, pwedeng itanim. Hindi siyempre kahaba na yung payat. Mahaba. Halos ang kulang-kulang 1 metro ang haba. Bawat isa. Kaya ang naisip ko ngayon ito mabubuhay dahil kasi may ugat siyang maliliit.
Di ngayon ang ginawa ko, tinatanim ko, ay naisip ko, siya doon ko tanim doon sa kugunan. Ay di yung may tanim ko doon, ang hindi ko na, ginawa ko, ginasuksok ko ng asarol. Ay sa lupa, ay kuwan, puso ko na siya doon. Ay di, nakatayo. Abay, lampas siya doon sa sa kugon. Lampas sa kugon. Sabi ko siya, makikita ko lampas siya sa kugo na hindi siya kayang takluban. Dati nung tinanim kong kamuti na putol-putol, ay sumibol nga, ay nangyari, hindi naman siya nakalaki. At dahil ngang matataas yung kugo, ay ngayon hindi siya mahangin at saka maarawan. Ay ngayon, ay lampas siya sa kugo nung aking may tanim. Aba, ay nung di ako may trabaho Bisan ako nakabisita. Abay, nakita ko yung kuwan ay kadami rin buhay. Meron din mga patay. Sa mga, siguro patay mga nasa 10%. Eh di 90% ang buhay. Ayun ka naman medyo ang naman, agwat mga nasa kuwan. Agwat mga nasa 2 roller ang agwat, ang aking tanim. Ay nako, nung nabuhay, nagsulo yan ni Kuwan. Ang dahon agad niya ay magkakaabutan ng mga dahon. Aba, ay ang kugon niya yun iwan sa kuway. Kaya namang mas mataas pa yung napatanim sa kakugon. Doon ka sa nung ako'y quality, siyempre tuloy ang trabaho ko. Tapos minsan ako'y nakabisita ulit abay, medyo matataas na. Ay yung kugo na yan, wala, nasa ilalim, wala siyang nakakuha. Angat na ngayon ng ang mga kuha. Ngayon hanggang sa nagtagal, ay ako bigla nakaisipan makabisita ko sa akin. Ako yung pagkalalaki na, ay palibasa yung nakatanggang maulan din. Ay ang dati, biro mo yung tangkay na yun, pagkakaliliit, maliit pa sa liliit, yung iba naglakihan. Abay, tinisinubuhan ko, may laman Di pa nga lang talaga, malalaki ang laman. Ay tinignan ko lamang, abay, may laman, sabi ko, ito pala ito talaga nalaman nga. Kahit palaga yung mga murang itinanim, ay basta't nabuhay, yung pala talaga ilalaman ng kamuting kahoy. Aba, inaya ko na ulit. Aba, yung minsan malapit, siguro yung mga nasa mga December. Aba, may laman na, medyo malaki. Ang ginawa ko na ikuwan. Nagutay na ako, ito tali, malaki-laki na ng kaunti. Hindi pa nga lang talagang kalakihan. Pero kahit paano, may palaga na. Kasarap naman niya, samahan ko ng luya. Ganyan lagi ang pagluluto, yung luya. Gagayatin ko ng maliliit, tapos sasamahan ko ng luya. Tapos medyo ko nakasuka. Abay, ulam na ay may masarap pati. Ayos Ay nako, biro mo, nakakuha ko, napansin ko. Yung mga kugo niya, nagkamatay. Hila lang natira, ay palibasa nga yung kugo ay nataklo ba? Hindi sila walang sikat ng araw. Ay ang kugo niya, ang kugo na hila lang natira. Sabi ko, yung pala ang technique doon sa kuwan. Technique ngayon, may nakita naman ako kugunan doon sa meron kaming isang taniman doon dati na kuwan kugunan ay yun din ang ginawa ko. Kadami ng mga sibol ng mga kuwan ganas. Ang maganda doon yung ang bakod kamuting kahoy. Siyempre pagkakabulot ng kamuting kahoy ilalagay na doon sa bakod, iuhukay na doon, ito yung pinakabakod na. Ngayon ayun buhay yun doon, kahit itaabutin ng tag-araw yun, buhay, may madali naman ng kamuting kahoy. Tapos aabutin na ng tag-ulan, isang taon, ay nalaman din yun, ay kuwan ang dami ng suloy. Ngayon yun ang pinagkukuha ko. Bakit pinagtatanim dun sa kugunan, ay bro,
Ay naku, lakihan ng ano, mga kamuting kahoy. Aba, ay ano ang kugol patay. Ang mga kugol, ilan din ang natira. Ayun pala ang technique doon sa kawan. Kaya yung palang lupa, ay pala hindi mo na masyadong orin. Halimbawa, ang technique pala diyan. Halimbawa, katuti, di kami agingay. Agingay. Ang gagawin mo, ang itatanim mo diyan, ay yung ano, yung mas mataas pa sa agingay. Huwag mo tabasin yung ano, yung agingay, huwag mo nang tabasin. Halimbawa, yung agingay, ano, pinakamaganda diyan sa agingay na yan. Tatamnan mo yan ng ano, ng magandang itanim diyan. Yung mga naagapang, halimbawa, mga kalabasa, sa agingay na yan, yan yung gagawin mo, tatamnan mo siya ng marami, papaligiran mo siya ng ano, ng kalabasa, ng agingay na yan. Kasi ang agingay, marami diyan ng ano, nahihirapan patayin niyang agingay. Kaya dahil kasi ang agingay kasi napakataas. Tsaka yung nangyayari, yung lupa diyan napakatigas. Ngayon, ang technique diyan, ay ang gagawin mo diyan, tamnan mo yan ng ano, ng maraming kalabasa. Palibutan mo ng maraming kalabasa, papalibutan mo. Tapos lahat ng mga kalabasa, diyan mo siya pagagapangin, labas. Tapos yung ngayon, yung kalabasa na nahayaan mo na yan diyan. Siyempre nakakatakot din mo nagpasukin diyan. Baka yun may ahas. Kaya hayaan mo na lang diyan. Yung kalabasa hanggang sa yan ay lumugot na yung kalabasa. Dahil ang kagandahan naman daw ng kalabasa, yan ay nagulang. Pag hindi mo yan nakuha, nagulang yung ano, yung kalabasa. Ay ba magaling yung magulang at kuwala, yun nagtatagal imbak. Baga yun i-stock mo ano, hindi ka nasisira yun. Hindi kagaya na yung medyo mura-mura mong makukuha. Hindi mo ma-i-stock ng matagal. Hindi kagaya ng magulang. Kahit tatagal yun ng kahit mga kulang-kulang na 1 taon ng magulang. Kaya maganda. Ngayon, siyempre makukuha mo doon ngayon mga magulang na. Sigurado yun ikuan. Ang agingay doon ay manghihina. Kasi hindi nga siya makakakuha pagkatapos na yun siya mahina na. Tamnan mo na naman uli ng ano uli siya, tamnan mo uli mga ano uli, bawa patula naman, bawa kalabasa uli kasi meron pagkang patula kasi pag gumulang na wala, puro mga panay. Hindi pwede naman yung ano, yung patula kaya mong gumula na gumula, ay di marami ka namang ano pananim. O kaya yung halimbawa ang gawin mo ang itatanim mo doon mga patulay, yung mga patulan ba, pang binhi. Ang pwede mo naman ano, ibenta yung mga buto. Ipambenta naman yung mga kuwan, dahil gusto mong magbebenta ka sa online ng mga buto, edi doon mo itanim yung mga pambenta mo, dahil kasi hindi mo kukuha nito, antay mo lang na maggumulang na yun do, kaya mo rin natuyo, antay mo lang matuyo, tapos saka mo lang anihin. Kasi yung mga ano na yun, yung mga agingay na siguro patay na. Pag ano na, mahina na, ay siya, pwede mo lang ngayon tamna ng ano, ng kamuting kahoy. Tapos ang kamuting kahoy naman, kada 2 roller lang puro ko ano na, kamuting kahoy ang ano. Hindi, ngayon, matatakluban na siya ng mga taba kasi ang kamuting kahoy kasi, mabilis din tumaas. Ay siya, yun hanggang sa mamatay na yung uwa. No? Hindi ka na nahirapan magpatay. Ikaw nakinabang ka na nakinabang doon sa kuwan. Yun namang ano, agingay, ano, automatic na siyang namamatay. Hindi ka naman ngayon nahirapan. No? Nako, kaya yung mga lupa, ganyan kahit sa pagkatin, gusto nyo madali. Tuloy nga sa una, ihukay-hukay mo ng konti yung mga buto. Tapos kapag sila nagsibulan na, pahagis-hagis ka na lamang, alam katuti kayo may mga kalabasa na, so ihagis-hagis mo lang yung mga buto ng kalabasa. Tapos kung sa Pilipinas, ano kasi doon, maraming mga bula-bulat kinakain nila minsan, tsaka yung mga langgam kinukuha nila. Ngayon, ang gagawin mo diyan sa kuwan, halimbawa yan, gagawin mo, ikukuha mo yan, ano muna siya sa gamot, o bibili ka ng ano, ng gamot na ano, mga anti-langgam, insecticide, yung mga insecticide na gamot. Itubog muna siya din sa ano, yung mga buto. Lahat ng yung buto, pagka naitubog mo,
saka mo siya patuyuin. Tapos ngayon, siyempre may mga ano na yun. Ngayon, kapag inihagas mo yun sa ano, sa lupa, hindi yung kakainin ng mga langgam kasi nga aamoy yung insecticide nga siya. Kaya hindi siya kakainin. Tapos ngayon, pag naisabog mo yun sa ano, hindi magtatagal yun doon. Pagka nababad ng ano, ng ulan, saka pa yung sisibol. Yung hindi ka na nahirapan na ano na magtanim, kusa na lang siyang tutubo. Yan katulad ng ito, mga kamatis na ito. Oh. Yan kagaya ng mga kamatis na yan. Oh. Hindi ko naman yan na mga ano, inihukay ito yan. Tinanong, basta ang gawa ko lang dyan mga nakita kong kamatis, iniano ko lang, tinalagay ko. Hindi yan. Oh. Tapos ngayon, kahit yan nilay kung dinidilig natin, hindi siya nasibol. Kasi ang gusto kasi niyan talaga, yung ano, malamig-lamig na yung lupa. Ngayon yung medyo nalamig na ng kaunti ang lupa dahil kasi bago na yung ano, yung klima ngayon. Kaya naman ano, ngayon tubuan na sila. Hindi ko na yan sila itinanim, basta nalagay ko. Ayan ano, yan kung titingnan mo, parang ang trabahong tamad pero ano, hindi ka na naman nahirapan. Dahil sa atin kasi kaya mahirap ang kuha na. Lagi nang nilinis ang linis. Tingnan mo natin yung aking taniman. Sadya ko pag nilalagyan ganyan, mga basura na ano, na kuha. Ayan naman ang kung tutusin, yan ang gusto ng ano, ng lupa. Hanggang marami ganyan mga basura na mga nabubulok. Ang hindi dapat sa lupa, yung mga plastic na ano, yung mga lata pwede pa Yung mga lata, mga bakal-bakal, kasi yung mga bakal-bakal na yan, mga kalaya kasi kakalawangin. Pagkatapos, yan yung kalawang niya, yan yung gusto rin ng mga halaman. Kaya okay lang yung mga ano, ang kawan, yung mga plastic, yung mga, basta lahat ng mga damit, yung mga damit, dahil kasi may mga foam, nagaya ng mga ano, kung ano mga hindi natutunaw. Ayan ang mga hindi dapat yan sa ano. So, lupa kung may makikita ko yung mga plastic, yan ang dapat yung alisin. Pero yung lahat ng mga bakal-bakal, kaya mga kahoy-kahoy, mga dahon-dahon kaya, mga pinagbalatan ng kung ano, mga balat na kuwi, mga busil lang kung ano mga kinain natin, ay yan, ay dapat ilalagay nyo sa lupa. At yan ang gusto ng mga lupa dahil kasi yung mga microbio diyan at saka yung mga decomposer na insekto, sila yung gusto nila, lagi sila may kinakain. Tapos yung mga namang dumi nila, yun nga yun ang nagiging ano, compost o nagiging fertilizer. Tao kaya pag natuyong garto at inano ng mga mikrobyo, yun yung nagiging compost naman. Ganyan. Kasi ang ginagawa kasi ng mga mikrobyo, ano yan, yung mga laway kasi ng mga kuha na yan, yun na nakakatulong para maging compost yung ano, yung halaman, yung mga dahon-dahon na yan. Kaya tingnan nyo itong lupa dito at ano na, may timitim na yung lupa diyan. O kaya kita mo itong kumang ito, ang ngayang itong palaya na yan. Kaya napaka ganda ng pagkakagreen niya. Ano, kasi ano, mataba na nga yung lupa. So ito, may papaya pa rin. Papaya. Ano, sige, bumaba-haba na pala yung ating gawa. Ay, mga kangkong natin doon, mga doon sa ilalim. Kaya mga kangkong dito. Pagka ano, yan naman ang ating sunod ng mga harvestin. Ano. Okay, ito, bawasan ng kaunti itong dahon nito, itong kondol. Kasi, meron kasing ano, papaya doon sa yun. May papaya. Okay, ito kung may mga papaya doon, patan, sasabog ko doon. Sabog ko na lamang doon. Kasi meron na akong papaya. Yung ganyan, kapag meron na kayong mga nakatanim na gaya na nakakuha na siya. Yung mga sunod, isasabog nyo na lang. Hindi nyo na kailangan itanim dahil kasi meron na kayo. Hindi naman kayo nagmamadali para magkaroon dahil meron na nga kayo. Maalwan na. Kaya ang pagkakaroon paalwan ng paalwan. Parami ng paraming ng halaman. Paalwan naman ng paalwan. Ngayon dito nga ay ano medyo kailangan palaging diligin pa ng diligin. Dahil kasi
nga dito, katulad yung umulan, isang oras lang naman ang ulan dito. Hindi gaya sa atin sa Pilipinas, pagka nag-umpisa ng tag-ulan, hindi ang lupa ay lagi ng basa-basa. Kaya kapag kahit di mo na diligin, basta yung halaman ay buhay na, siya, yun kahit di mo na diligin. At ayun tuloy-tuloy na. Yun ang kagandahan sa Pilipinas. Ay dito naman kuha. Wala, kailangan dito bubuhay talagang halaman, kailangan talaga lagi mong didiligin. Tsaga lang, kahit paano naman. Pero kahit paano, hindi na naman tayo nahihirapan na magtanim. Nga dito nga lang, yung medyo magtsatsaga lang tayo. Ito nakakita tayo ng tangkay. Nang hinayang ako, sayang naman. So, ilagay na rin dito sa ibaon namin dito. Para mamaya maihukay diyan. Pero ako, meron ako mga buto na itinanim yan, sumuloy na yung mga malugete, meron pa diyan, meron pa doon sa ilalim doon, meron pa diyan yan, di sa mga hiri. Pero ako kasi kahit na meron na ganyan mga nakatanim, nagtatanim pa rin ako pag ako nakakita ng mga, kasi sayang naman biro mo yung malunggay na mamamatay lang, matutuyo lang, pati sayang naman kukuhanin lang yun yung magbabasura at itatapon sa basura, sayang naman. Sige, salamat. Hanggang sa muli.